ay magsiupo. Muli, God is good. All the time. God is good. Kamusta po? Kamusta pag-aaral? Ayos? High moral? High moral. Wow, amen. Bago ko mag-share sa aking reflection, nais ko munang ibahagi ang isang kwento. Merong isang program sa Mall of Asia. Nakarating na kayo sa Mall of Asia? Meron doong tawag dito, yung paglalagay, pagpapa sa publiko ng mga paintings. Meron doon inorganize ang isang community na papakita na yung mga paintings, bubuksan sa publiko, mga nakapilang mga paintings. May isang mayabang na lalaki na mahilig mag-painting, mahilig tignan ang beauty ng painting, ang nagpunta. So, isa-isang binuksan yung mga obra maestra. Pagbukas ng una, nagulat ngayon yung mayabang, ganda! Anong sabi? Yan, kuhang-kuha. Ano siya talaga? Wow! Ganda! Ganda siya sa painting. Pangalawang bukas, yung pangalawang painting, pagbukas, wow! Amazing! Anong sabi? Amazing. Yung pangatlo, ganun din. Gigil na gigil siya. Ang ganda! Anong sabi? Tignan mo nga yung katabi mo. Wow, ganda. Ganda siya. Itong mayabang na lalaki, talagang picture-picture pa, pa-selfie-selfie pa. Wow, ganda! Hanggang yung pinakahuli, bubuksan na, inaakala niya, ine-expect niya, na yung pinakahuli, yun ang pinakamaganda. Kaya nung binuksan na yung pinakahuli, talagang tutok na tutok siya. Pagbukas, kalpot! Na-discourage siya. Bakit? Sobrang pangit. Pangit ang tiyan. Kalpot. Pangit. Sino organizer nito? Gusto ko makausap. Ngayon din. Ang pangit-pangit. Nagwala na siya doon. Sapagkat pangit na pangit siya. Bakit ito pang hinuli? Tinawag niya ngayon organizer. Reklamo siya na reklamo. Ano po bang reklamo ninyo? Ang pangit-pangit ng hinuli ninyo. Sana man lang inuna nyo. Tingnan nga po natin, patingin nga po kung gaano kapangit. Itong painting na to, yung huling to, ang pangit-pangit. Sabi ng organizer, hindi naman po painting yan eh. Ano ba yan? Salamin po yan. Mirror. Sarili niyo po ang nakikita ninyo. Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo lang ha. Kapag kumbaba ba yan? Humble ba yan? Humble o hambog? Hambog? Sabi yan. Para malaman natin na tayo ay humble, na meron tayong gift of humility, dapat nandito yung tatlong katangian. Obserbahan natin ang ating mga sarili. No? Mga bata. May mga bata ba? Dapat nandito yung tatlong katangian para masabi mong humble ka. Number 1, makinig. Ano ulit? Nakikinig ka ba? Ha? Marunong ka bang makinig? Mga bata, marunong bang makinig? O pag pinagsasabihan, nagagalit pa? Ha? Yan ang kulang. Ang isang taong mayabang, hindi marunong makinig. Tignan mo yung katabi mo. Nakikinig ba yan? Pag sinabi mong huwag magkasala, nakikinig ba? Pag sinabi mong huwag magsugal, nakikinig ba? Pag sinabi mong huwag mambuli ng classmate, nakikinig ba? Ba't wala na ako naririnig? Dapat marunong makinig. Ang isang taong mayabang, hindi siya marunong makinig.
Sarili niya lang ang kanyang iniintindi. Sarili niya lang ang gustong i-impose. Para masabi mong ikaw ay merong kababaan ng loob, dapat marunong kang makinig. Dahil pag hindi ka marunong makinig, proud ka. Mag-pride ka. Asawa. Tawa. Wag mong sabihin, ba't ikaw, hindi ka naman nakapagtapos sa pag-aaral Pinagsasabihan tayo, hindi dahil sa nakapagtapos sila ng pag-aaral. Pinagsasabihan ka dahil sila, experience na nila. At ayaw nilang ma-experience mo kung ano yung na-experience nila. Kaya dapat marunong tayong makinig. Ang tanong, nakikinig ba tayo? Yes, sir, tinatok na niyo ba? Dapat marunong tayong makinig sa mga sinasabi ng ating mga commander. Pag sinasabi ng commander na ganito, pag sinasabi ng mga instructor na ganito, dapat sinusunod natin. Bakit? Sa pakikinig, doon tayo, pangalawa, natututo. Ano ulit? Natututo. At yung pangalawa, ang isang taong may kababaan ng loob. Narinig mo yung electric fan. Pero ang tanong, pinakikinggan mo, pero natututo ka ba? Natuto ka ba? Pinagsasabihan ka ng magulang mo, pinapakinggan mo, pasok dito, labas doon. Hindi tayo natututo. Sinasabihan na ikaw na huwag ka magsugal, ang kulit-kulit mo, pero sugal ka pa rin ng sugal. Lubog ka na sa utang. Pati yung pera ng ginamit mo na, ubos na. Di ba? Bakit naalik na? Buti na lang dito, wala nagsusugal. Amen? Nasabihan ka ng asawa mo, na huwag mo nang i-chat yung ex mo. Kinakamusta ko lang naman. Tapos nag-reply sa'yo. Tapos wala na hanggang ang reply mo. Kasi matigas ang iyong ulo. Sabi ko nga, yung mga magulang, pinagsasabihan tayo, hindi dahil sa sila ay perfecto. Pinagsasabihan tayo ng mga bagay na alam nilang mali, dahil sila ay natuto na. Natuto na sila sa kanilang pagkakamali. Kaya pag humble ka, matututo ka. Pero pag wala kang humility, pag sobrang yabang mo, kahit pinagsasabihan ka na, diba napanood nyo sa Facebook? Yung lalaki nag-computer, di ba? Anong ginawa nung dalawang bata, pinagbabatukan, napanood di ba yan? Tapos anong nangyari? Ang ginawa, nung nahuli yung isa, ang ginawa? Ginulpi, di ba? Yung isang nangbubuli, anong ginawa? Nunood lang, di ba? Di ba, pagkalokohan, no? Pag nahuli ka na, iiwanan ka. Kaya dapat, matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Ang isang taong walang nagkakamali ka pala. Ibig sabihin, sa tingin mo, tama yun. Sa tingin mo, tama lang na dalawang asawa. Tama lang na dalawang girlfriends. Tama lang na sumagot sa mga nakakataas sa'yo. Tama lang na maging marites. Diba? Kaya dapat kailangan manigarilyo. Tigas-tigas ng ulo, ubo na ng ubo. Di pa natuto. Huwag ka na mag-inom, sabihin mo. Ayaw, sila din kasi no? Talagang ubos na yung pera Huwag ka na magsugal, sabihin mo nga. Wala naman nagsugal dito, amen. So dapat matuto tayo. Pangatlo at huli, ang isang taong may kababaan ng loob, sarili. Ang taong naglilingkod, dapat masaya. Masaya ka ba? O naglilingkod ka tapos nagre-reklamo ka? Mahirap yan Lalo na pag kulang yung kagamitan mo. Magdidemand sa'yo tapos di naman nagbibigay ng suporta. Diba? Hirap yun. Hirap kayong maglingkod pag ganyan, pero kailangan pa rin maglingkod. Kailangan
serve. Mahirap maglingkod, mahirap magpakababa, mahirap ibaba ang sarili, lalo na pag entitled ka. Ang mga pare, captain agad Ang hirap magpakababa. Pero naalala ko kahit ganito ako, kahit kapitan na ako, one time, nagpunta ako sa isang simbahan, na-invite ako para magmisa. Alam niyo naman si Father, palagi na lang parang bata, nakaano lang ako. Nagpunta ako sa isang sakristi, tinatanong ko yung manang doon, sabi ko, manang, saan po dito yung bawal ito ang doon ko sa labas, Tapos, hindi ko naman yun kasi, ganun po ba, sorry po. Tapos nagbihis na ako ng pagpare. Nakita niya ako, ako ba, ganun pala kayo, sorry po. Ibig sabihin lang dito, sa naglilingkod, hindi mo lang pinaglilingkuran yung mga nakakaangat. Hindi mo lang paglilingkuran yung mga taong gusto mong paglingkuran. Anong sinasabi sa Ebanghelyo ngayon? Sa taong naghahanda, huwag mong imbitahan lang yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, yung mayayaman, kundi imbitahan mo yung mga taong hindi nakakaganti sa mga kabutihang ginagawa mo. Hindi namimili lang tayo ng pagsisilbihan. Ay naku, Erman lang yan, huwag kong pagsilbihan yan. Ilalang pa, no? Naku, bata lang yan, huwag yan. Naku, pulubi, huwag yan. Naku, taga dyan lang, taga baryo, huwag yan. Ang ating Panginoon, lahat tayo wini-welcome. Sa isang taong mapagkumbaba, hindi na mamili ng trabaho. Yan ang tendency sa atin Pag tumaas na yung ating ranggo, namimili na tayo ng trabaho. Dati-dati, airman. Dito ka assign. Okay lang. Ngayon, naging sergeant na. Ayaw mo na dyan. Dapat puno na ako dyan. Dito na ako. Entitled na masyado, di ba? The more na tayo dapat tumataas, the more na tayo nagpapakababa. Graduate na, okay na. Di ba? Taas na ano ko. Hindi. Sa paglilingkod, dapat wala tayong pinipili. Mahirap yun. Mahirap magpakababa. Aminin natin na in some way, somewhat, lahat tayo merong pride. Kahit ako na pare, may pride pa rin ako. Inaamin ko yun. Pero pag alam mo na mayabang ka, yan ay yung umpisa ng pagbabago. Pero pag alam mo na humble ka, may problema yun. Pinagmamalaki mo pa na humble ka, diba? Humble ako. I am humble. Di wow, ikaw na. Diba? Ano pa yung ma-pride? Kapag sinabi mo, ang galing-galing mo namang kumanta, hindi nga ako nakapag-practice Yabang na. Hindi nga nakapag-practice masyado umuubo pa ako niyan. Yabang. Diba? Nagyayabang pa. Sobrang yabang. Kaya mga kapatid, 3 bagay ulit para masabi natin na tayo ay may kababaan ng loob. Number 1, marunong makinig. Number 2, number 3, sana yung 3 bagay na yan tumatak sa ating puso at isipan. Kahit ngayong linggo, pag sa ganun, saan man tayo mapunta, ano man ang trabaho mo, ano man ang papasukin mo, yan ang gawin natin, magpakababa. Ang taong nagpapakababa, tinataas ng Panginoon. Ang taong mayabang,